Magandang araw! Kumusta mga bata? Handa na ba kayo? Halina't samahan niyo akong mag-aral at matuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa economics. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa paikot na daloy ng ekonomiya. Inaasahan sa pagkatapos ng video lesson na ito na kaya mong maipaliwanag kung paano umiikot ang piso sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagsuri ng ugnayan ng bawat bahagi ng paikot na daloy ng ekonomiya. Kung ating titignan, mahirap ang pag-aaral ng ekonomiya. Libo-libong bahay kalakal at milyong-milyong mamimili ang nagsasagawa ng mga desisyong ekonomiko. Dahil rito, gumagamit ang mga ekonomista ng iba't ibang modelo upang mapadali ang pagpapaliwanag ng pangkalahatang gawaing ekonomiko ng isang bansa o mundo. Dito papasok ang mga modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Ang mga modelong ito ang nagpapaliwanag ng pag-agos ng salapi, produkto at serbisyo mula sa sambahayan patungo sa mga bahay kalakal pabalik muli sa sambahayan. Ang unang modelo ay ang simpleng ekonomiya. Ang pinakapayak na bersyon ng modelong ito ay ang tradisyonal na ekonomiyang binubuo ng sambahayan at bahay kalakal. Sa modelong to, ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa. Ang lumilikha ng produkto ay sharing consumer. Ang supply ng bahay kalakal ay demand nito kapag kabilang na ito sa sambahayan. Tandaan na sa unang modelo, ang sambahayan at bahay kalakal ay isa. Halimbawa, ang mga taong nasa probinsya ay nagtatanim ng mga gulay, prutas at anumang mga agrikultural na produkto hindi para ibenta kundi para sa kanilang pansariling pangangailangan. Ito ang tinatawag na self-sufficient. Sunod naman ay ang ikalawang modelo o tinatawag na pamilihan ng tapos na produkto. Ang pag-iral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya ang tuon ng modelong to. Ang sambahayan at bahay kalakal ang mga pangunahing sektor dito. Sila ay binubuo ng iba't ibang aktor. Sa puntong to, masasabing magkaiba ang sambahayan at bahay kalakal. Tandaan na sa modelong to, hindi naiisa ang bahay kalakal at sambahayan. Sila ay nagkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng mga pamilihan. Ang unang pamilihan ay ang pamilihan ng salik na produksyon o resource market. Ito ang nagsisilbing supplier ng mga salik ng produksyon tulad ng lupa at kapital. Sunod ay ang pamilihan ng tapos na produkto o commodity market. Dito matatagpuan ang mga tapos na produkto na nilikha ng bahay kalakal. Paano nga ba nagkakaugnay ang mga sumusunod sa pagbuo ng produkto o serbisyo? Maaaring magsimula ito sa sambahayan sa pamamagitan ng pagbenta ng paggawa, lupa at kapital sa pamilihan ng salik na produksyon. Sa pamilihang to, magmumula ang mga input para sa produksyon ng bahay kalakal. Kapag naproseso na ng bahay kalakal ang nais niyang produkto o serbisyo gamit ang salik sa produksyon, ipagbibili niya ito sa pamilihan ng produkto o serbisyo. At sa pamilihang ito, magmumula ang mga pangangailangan at kagustuhan ng sambahayan. Paano naman nagkakaroon ng kita ang sambahayan at bahay kalakal? Dahil kumonsumo ang sambahayan ng produkto o serbisyo, siya ay nagkakaroon ng gastusin o bills bilang kabayaran sa kanyang pagkonsumo. Ang binayad na salapi ng sambahayan ay nakakarating sa bahay kalakal bilang kanyang kita. At dahil kumita ang bahay kalakal, nagkakaroon na siya ng kakayahang mabayaran ang mga gastusin para sa produksyon tulad ng sahod ng mga manggagawa at renta ng lupa. Makakarating naman ang binayad ng bahay kalakal sa sambahayan bilang kita na nagagamit niya sa paggastos muli sa pamilihan ng produkto o serbisyo. Makikita na kung ano ang kinita ng sambahayan ay magagamit niya sa pagkonsumo at ang kita ni bahay kalakal ang ginagamit niya upang makabuo ng produkto o serbisyo. Kung kaya't dapat nating tandaan, ang paglikha ng maraming produkto o serbisyo ay makapagbibigay ng oportunidad ng trabaho sa sambahayan bilang kinakailangan ng bahay kalakal ang paggawa para sa produksyon. May mga pagkakataon na ang kinikita ng sambahayan at bahay kalakal ay hindi napupunta sa pagkonsumo ng mga produkto o serbisyo. Dito papasok ang pag-iimpok at pamumuhunan ng ikatlong modelo o pamilihang pinansyal. Ang modelong to ay gaya ng naunang modelo, ngunit may karagdagang konsepto ng pag-iipon o pag-iimpok. Inilalagay sa pamilihang pinansyal ang perang hindi ginagamit sa paggastos. Sa modelong to, isinasaalang-alang na ng sambahayan at bahay kalakal ang kanilang mga desisyon sa panghinaharap. Ilan sa mga halimbawa ng pamilyang pinansyal ay mga bangko, kooperatiba, sanglaan, at mga insurance company. Sa modelong to, nagsisimula ng maganap ang paglapas ng salapi o tinatawag na leakage or outflow.
Magkakaroon ng leakage o outflow sa pamamagitan ng pag-iimpok o pamumuhunan ng sambahayan at bahay kalakal sa mga pamilyang pampinansyal. Paano naman na ibabalik ang salaping inimpok o pinuhunan sa pamilyang pinansyal sa paikot na daloy ng ekonomiya? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapautang sa sambahayan na magagamit sa pagkonsumo at pamumuhunan ng bahay kalakal upang magamit sa pagbili ng salik ng produksyon. Paano naman nakikinabang ang mga nag-iimpok sa mga pamilyang pinansyal? Dahil sa paghiram ng pera ng sambahayan at bahay kalakal sa pamilyang pinansyal, nagkakaroon ng injection o inflow. Ito ay ang muling pagpasok ng salapi sa paikot na daloy ng ekonomiya. Nagpapahiram ng salapi ang pamilyang pinansyal dahil sa mga nag-iimpok. Kapag nagkaroon ng kita ang sambahayan at bahay kalakal, ay kanilang maibabalik ang hiniram na salapi kasama ang karagdagang bayad nito na tinatawag na interes. Ang interes ay ibabahagi sa mga nag-iimpok sa mga pamilyang pinansyal bilang kanilang kita. Tandaan na ang mga pamilyang pinansyal ay karagdagang institusyon na makakatulong upang maengganyo ang mga producer na lumikha ng kalakal na magiging dahilan ng pagdaragdag ng kita ng sambahayan at mas mapaunlad pa ang pamumuhay dahil sa pamumuhunan para sa paglago ng negosyo. Dito natin pansamantalangin to ang ating pagtalakay. Sana ay may natutunan kayo sa ating mga tinalakay ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!